I'm looking for a cave that I found, and I didn't have a sidearm when I was here before, and something about that cave just spooked me. Out of all the caves I've ever gone in, this one just made my body vibrate. The closer I got to it, the crazier my body felt, and I was like, all right, I'm not gonna go in. M-Cave ang bansag sa misteryosong kuweba na aksidenteng natagpuan ng isang manlalakbay na may pangalang Kenny Vich. Si Kenny ay may gulang na 47. Ang ating bida ay hindi na baguhan sa pagpunta sa masusukal na kagubatan o di kaya naman sa mga disyerto. Kumbaga sa pulis hindi na siya private, major na. Matagal na niya itong ginagawa. Sa kanyang paglalakbay, nakakakuha siya ng ilang mga fossil o iba't ibang mga buto ng hayop. Hindi na rin mabilang ang kuweba na napasukan niya, pero may isang kuweba na talaga namang sadyang kakaiba. Isang kuweba na base sa kanya ay hindi niya kayang pasukin. Halina't sabay-sabay nating alamin ang kwento ni Kenny Vich at ng M-Cave. Nagsimula ang buong kwento dahil sa isa niyang komento sa isang video na nanggaling sa YouTube na may pamagat na Son of an Area 51 Technician. Ang kanyang komento ay naglalaman ng nakakapukaw interes na paksa. Kung bibisitahin mo ang video na ito sa YouTube, ang comment section ay disabled na. Pero sa kabutihang palad, mayroong nakapag-screenshot ng eksaktong mga sinabi niya. Pagpasensyahan nyo na ako kung hindi ako magaling sa English, pero ito ang eksaktong mga katagang binanggit niya. This ain't nothing. I am a long-distance hiker. One time, during one of my hikes out by Nellis Air Force Base, I found a hidden cave. The entrance to the cave was shaped like a perfect capital M. I always enter every cave I find. But as I began to enter this particular cave, my whole body began to vibrate. The closer I got to the cave entrance, the worse the vibrating became. Suddenly, I became very scared and hightailed it out there. That was one of the strangest things that ever happened to me. Ngayon, ang video na pinanood niya ay tungkol sa Area 51 na alam naman natin na notorious pagdating sa mga conspiracy theories. At kung natanong nyo na bakit sa dinami-dami ng pwedeng panoorin sa YouTube ay bakit ang video tungkol sa Area 51 ang pinanood at iniwanan niya ng komento. Well, ito ay dahil ang misteryosong kuweba na tinutukoy niya ay malapit din sa Area 51. Hindi nagtagal, marami ang nakapansin sa komento niya at doon ang mga tao na nakabasa dito ay nag-udyok sa kanya na bumalik sa kuweba at idokumento ang pagpunta doon gamit ang kamera. Sa pakiramdam din ni Kenny ay dapat niya itong balikan dahil ito ang isa sa mga mindset ng isang mountaineer o adventurer, ang makadiskubre ng kakaibang mga bagay sa kanilang paglalakbay. Hindi nagtagal, nag-iwan siya ng ikalawang komento at ito ang kanyang mga sinambit. No, I solo hike mountain tops that most people wouldn't dare to go. I have been in more cave than I can count. I play with rattlesnakes just for fun, but this one particular cave was beyond anything I had ever encountered. Someday, I will go back and I will bring a weapon with me. Ngayon, tulad ng nasabi, may mangilan-ngilan na naniniwala sa kanya pero hindi maiiwasan na may mga tao na magsabi na gawa-gawa niya lamang ang lahat para mapansin. Nagkaroon siya ng ilang palitan ng komento sa mga taong hindi naniniwala sa kanya. Lumipas ang ilang linggo ay tinupad niya ang kanyang sinabi. Pinuntahan niya ang natatandaan niyang lugar kung saan niya ito natagpuan at sa pagkakataong ito, armado na siya ng baril kung sakalimang may makita siyang kung ano doon. Nagdala rin siya ng kamera upang idokumento ang lahat. Kung nagtatanong ka kung may video siya ng kanyang paglalakbay, ang sagot ay oo, may buong video na naka-upload mismo sa YouTube tungkol sa kanyang paglalakbay. Well, here I am on my hike up here in the mountains north of Las Vegas. And, I'm looking for a cave that I found, and I didn't have a sidearm when I was here before, and something about that cave just spooked me. Out of all the caves I've ever gone in, this one just made my body vibrate. The closer I got to it, the crazier my body felt, and I was like, all right, I'm not gonna go in there. Right? I talked to some people on YouTube, and I told them, hey, I'm coming out here, you know, because they kind of called my hand on it. So
I don't know if there's going to be anything to it, but it might be shaped like a big M. It's a big cave that looks just like a gigantic M, and it's about as tall as I am and kind of narrow, and it's stuck on the side of a mountain. So I hope I can find it again. And if I do, I'm going in there. I'm going to put on my light and take my gun out and walk in there and see if I find anything. At ang kanyang mga natuklasan ay mabilis nating pag-uusapan. Sa unang parte ng kanyang video ay sa abandonadong minahan. Inilarawan niya kung nasaan siyang lugar at mabilis niya ring pinag-usapan ang ilang detalye sa kung ano ang susunod niyang gagawin. Sa patuloy na pagtahak niya sa disyerto ng Nevada, nakakita siya ng pine tree at naglaglagan ang mga bunga nito na tinatawag na pine nuts. I just came across these and they have just opened and dropped gigantic sweet pine nuts or pinyon nuts, whatever you want to call them. Kumuha siya ng ilan para makain. Inilarawan din niya kung paanong isa ang punong ito sa pwedeng makaligtas sa iyong buhay kung mawalan ka ng pagkain sa kalagitnaan ng gubat o disyerto. Tuloy-tuloy niyang nilakad ang disyerto at doon nakakita siya ng ibon. Oh, there's a bird. Oh, I missed him. He's making noises. Hindi nagtagal, isang hayop naman sa tuktok ng bundok ang namataan niya. But look what I did find. He is big. Look at the horns on that guy. That's why I love coming out here. You never know what you're gonna see. Nakakita din siya ng isang pagong. And I just came across this fellow. It's been a while since I saw one. It's a nice little Mojave Desert tortoise. So he's pretty good size. Yeah, I'm not gonna touch him. You're not supposed to touch him or mess with him. It is highly illegal. At pagkatapos, well, I did not find the cave. That is so weird. I mean, I thought for sure I was just gonna be able to find it. I remember it being fairly easy. Kaalaman hindi niya pala natagpuan nasaan ang misteryo doon. Heto kaibigan, at sasagutin natin yan. Pagkatapos makabalik sa bahay at mai-upload ang kanyang naunang video, nagbalak siya na hanapin muli ang kuweba. At sa pagkakataong ito, inaya niya ang mga kausap niya online upang sumama sa kanya. Dito na rin niya sinabing 3 araw. 3 araw niyang susubukang hanapin ito. Nang dumating ang araw ng kanyang paglalakbay ay ni isa sa mga kausap niya online ay walang pumunta. At pagkatapos hindi na siya nakita pang muli. Base sa mga report, pagkalipas ng 1 linggo matapos siyang umalis sa bahay, ang kanyang kinakasama noon ay nag-report sa mga pulis. Nagkaroon naman ng mabilis na search and retrieval operation pero ang natagpuan lamang nila ay ang kanyang telepono malapit sa isang abandonadong minahan. Ilang araw nilang sinuyod ang minahan upang makita siya pero wala silang natagpuan. Ngayon, sa kwentong ito marami ang naglabasang mga haka-haka sa kung ano nga ba ang nangyari sa kanya at ang mga yan ay ang susubukan nating isa-isahin. Una, natagpuan daw ni Kenny ang kuweba at pinatahimik siya ng mga otoridad. Di umano, ang kuwebang tinutukoy ni Kenny ay isang underground cave na may pasilidad sa loob. At kung bakit ko nasabi yan ay matatandaan natin na malapit ito sa Area 51 at nang unang beses na natagpuan niya ito ay nakaramdam siya ng kakatuwang panginginig sa kanyang katawan. Base sa aking pagsasaliksik ay mayroon tayong tinatawag na infrasound. Ang infrasound ay low frequency wave na maaaring hindi marinig ng tao pero maaari itong mag-trigger sa ilang bahagi ng ating utak para makaramdam ng biglaang takot at panginginig sa ating mga buto at kalamnan. Kadalasang inilalagay daw nila ito sa mga bukana ng kuweba kung saan papasok ito sa kanilang pasilidad. Kumbaga, ginagamit nila itong pantaboy sa mga taong magtatangkang pasukin ito. Pangalawa, ang ikinamatay niya ay kanya mismong paglalakbay. Matatandaan natin na sa mga video niya, sinabi niya na hindi siya nagdadala ng sapat na pagkain, walang GPS at walang kasama. Because I didn't bring a whole lot of water and I only got like 1 candy bar to get me through, but I like roughing it that way. So I do all of this solo. You know? I don't have any supplies, I bring water and I bring something to eat, but I haven't eaten anything since I started this hike and I've only had 2 small gulps of water, so I kind of try to pretend that I'm running out or I don't have it, just so I can see how far I can actually go.
Maraming nagsasabi na dumating sa punto na naligaw siya sa gitna ng disyerto at doon nawalan ng resources upang mabuhay. Alam natin na pawang lugar na delikado ang kanyang pinupuntahan at hinahanap-hanap ito ng kanyang katawan. Nagsisilbi ito parang thrill na kanyang binabalik-balikan. Pangatlo, ito ang pinaniniwalaan ng marami, ang tangkang pagpapatiwakal. Base sa kanyang kinakasama noon, matagal nang nilalabanan ni Kenny ang sakit na depresyon. Matagal na ng ating bida nilalabanan ang nararamdaman niyang ito. Hindi rin siya pumapayag na pumunta sa mga doktor upang magpagamot. Sa likod ng masiyaing tao na nakikita natin sa kamera ay may malungkot na kwento tungkol sa pagkatao niya. Alam niyo, si Kenny ay may pangarap na maging isang matagumpay na inventor. At kung tutuusin, kung bibisitahin mo ang kanyang channel, makikita mo na karamihan sa video niya ay ipinapakita niya ang kanyang mga imbensyon. Hello, people of Shark Tank. My name is Kenny Beach, and get ready because I'm going to show you a few things about myself, and I'm going to let you know just what I do, what I am, and how much I enjoy life, and how I go about doing that. I am an artist, I am an adventurer, and I am an inventor. And I take all those three talents and I combine them and I just create. Hello everyone at Quirky. My name is Kenny Beach and I invented the new improved toilet paper roll holder for the household. Hello, my name is Kenny Beach and I am the inventor of the Glolar Bear, as in glow-in-the-dark polar bear. I also created the logo that you see. Ang kwento naman sa likod nito ay umalis daw siya sa kanyang trabaho upang pagsikapang maibenta ang kanyang mga naimbento. Ibinuhos niya ang kanyang oras dito, pati ang kanilang life savings. Ngayon, hindi nagtagumpay ang ating bida at kalaunay nabaon sila sa utang. May isang pagkakataon na tinanong siya ng kanyang girlfriend na kung magagawa ba niyang magpatiwakal sa likod ng mga nangyayari, at ang sabi niya, kung gagawin ko iyon ay walang makakakita sa akin. At hanggang sa ngayon nga, hindi pa siya nakikita. Ang kwento niya hanggang sa ngayon ay nananatiling misteryo. Hanggang sa ngayon, maraming tao ang nagtatanong kung nasaan na siya. Maraming tao ang nanghihinayang sa kanyang potensyal na maging isang matagumpay na inventor. Kung ikaw ang tatanungin, kaibigan, ano sa tingin mo ang nangyari sa kanya? Ipahayag yan gamit ang comment section sa ibaba. At dyan natatapos ang kwento natin tungkol sa misteryosong kuweba at kay Kenny Beach.